Hello mga ka-recruit! Sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga exciting na oportunidad sa bansang Hungary. Kasama na ang mga benepisyo kung ikaw ay makapagtrabaho doon. Ipakikita ko rin ang mga in-demand na trabaho mula sa blue-collar jobs hanggang white-collar jobs. Kaya't siguradong makakahanap kayo ng bagay sa inyong skills at experience. Bukod pa rito, tatalakayin din natin ang mga mahalagang detalye tungkol sa work visa at permit na kailangan ninyo. Huwag palampasin ang mga video na ito mga ka-recruit dahil magiging gabay ito sa inyong paghahanap ng trabaho sa Hungary. Tara na at simulan natin ang pag-explore ng mga jobs opportunity sa bansang Hungary. At kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like, subscribe, at hit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Ang Hungary ay kilala sa mataas na kalidad ng buhay at mas mababang halaga ng pamumuhay kumpara sa ibang bansa sa Europe. Ang bansa ay mayaman sa kultura, may buhay na sining at maraming kasaysayang lugar. Ang pampasaherong transportasyon ay epektibo at ang mga serbisyong pangkalusugan ay maganda sa bansang Hungary. Ang estimated minimum wage para sa mga pangkaraniwang manggagawa ay 250,000 Hungarian forint per month o katumbas na 39,693 pesos bawat buwan. Samantalang para sa mga skilled workers ay 320,000 Hungarian forint per month, katumbas sa 50,800 pesos bawat buwan. Ito ay estimated lamang at maaari pa itong magbago depende sa iyong kumpanya, employer o di kaya sa lokasyon. Ang karaniwang oras ng trabaho ay 40 hours bawat linggo at ang mga empleyado ay kinakailangang magbayad ng 15% na flat personal income tax. Bukod dito, ang mga manggagawa ay nagbibigay ng 18.5% ng kanilang gross salary para sa Social Security contribution. Work benefits. Ang unang ibabahagi ko sa inyo mga ka-recruit ay ang mga ilan ng mga benepisyo kapag ikaw ay nakapagtrabaho sa bansang Hungary. Ang mga benepisyong ito ay nagpapakita ng pangako ng Hungary na pangalagaan ang kanilang manggagawa, kasabay ng pagtiyak ng mahusay na kalidad ng buhay at suportang pinansyal sa panahon ng pangangailangan. Mga benepisyo sa trabaho sa Hungary. Sick leave. Sa Hungary, ang mga manggagawa ay may karapatan sa sick leave na binabayaran, kung saan maaari makatanggap ng bahagi ng kanilang sahod habang nag-aalaga sa kanilang kalusugan. Ang sick leave ay karaniwang nagsisiguro ng financial support sa panahon ng pagkakasakit. Paternity leave. Ang mga ama sa Hungary ay maaari makinabang mula sa paternity leave na naglalayong suportahan ang kanilang mga pamilya sa panahon ng kapanganakan ng kanilang anak. Ang leave na ito ay nagbibigay daan sa mga ama na makibahagi sa mga unang araw ng buhay ng kanilang anak. Maternity leave. Ang mga ina sa Hungary ay may access sa maternity leave na nagbibigay ng oras para sa pagbawi pagkatapos ng panganak at para sa pangalaga sa kanilang bagong silang na sanggol. Ang maternity leave ay karaniwang kasama ng mga benepisyo na naglalayong matulungan ang mga ina sa kanilang pagbabalik sa trabaho. Health insurance. Ang mga empleyado sa Hungary ay sakop ng health insurance na nagbibigay ng access sa dekalidad ng serbisyong medikal. Ang health insurance ay naglalaman ng mga benepisyo para sa iba pang uri ng medical na pangangalaga at paggamot. Bonuses. Maraming kumpanya sa Hungary ang nag-aalok ng mga bonuses sa kanilang mga empleyado bilang karagdagang incentive. Ang mga bonus na ito ay maaaring ibigay sa mga mahuhusay na performance, taunang kita o bilang bahagi ng compensation package. Ang mga benepisyo mga nabanggit ko ay maaari pa itong magbago dahil nakadepende pa rin ito sa iyong magiging trabaho, employer at lokasyon ng iyong pagtatrabahuhan. In-demand jobs sa Hungary. Ngayon ay babahagi ko naman sa inyo ang mga iba't ibang in-demand na trabaho sa bansang Hungary. Ang mga trabaho nito ay nahati sa dalawang kategorya. Ito ang white-collar jobs at blue-collar jobs. Ano nga ba ang kaibahan nitong dalawa? Alam ko nalilito na rin kayo mga ka-recruit. Sa Hungary, ang white-collar jobs ay karaniwang tumutukoy sa mga trabaho sa mga opisina o profesional na mga sektor tulad ng mga tagapamahala, accountant at mga IT specialist na kadalasan nangangailangan ng mataas na antas ng edukasyon at pagbibigay ng mga benepisyo tulad ng mga bonus at compensation na nakabase sa performance.
Sa kabilang banda, ang blue-collar jobs ay nag-uugnay sa mga trabaho sa industriya o physical na paggawa, tulad ng mga magagawa sa pabrika, mga construction at mga technician, na karaniwang nangangailangan ng kasanayan at kadalasang may mas mataas na physical na demand, ngunit may mas mahabang antas ng formal na edukasyon. Top 10 most in-demand white-collar jobs in Hungary ngayong 2024. Software developers, data analysts, project managers, financial analysts, marketing managers, human resources specialists, healthcare administrators, legal advisors, cybersecurity expert, environmental engineers. Top 10 most in-demand blue-collar jobs in Hungary ngayon 2024. Electricians, plumbers, welders, truck drivers, construction workers, machine operators, carpenters, automotive technicians, HVAC technicians, forklift operators. Pumunta naman tayo sa mga in-demand na mga sektor na ngayon sa Hungary. Ito ang mga sektor ng sales, healthcare, metalworking, construction, manufacturing. Ang mga trabahong nabanggit ay iilan lamang sa mga in-demand ngayon. Para malaman pa ang ibang impormasyon tungkol dito, ay maaari kayong maghanap sa mga legit job websites tulad ng LinkedIn o di kaya'y Indeed. Mga work permit sa Hungary. Ngayon ay pumunta naman tayo sa mga work permit na maaari mong kunin para ikaw ay legal na makapagtrabaho sa nasabing bansa. Joint work permits. Ito ay para sa mga individual na planong manatili sa Hungary ng higit sa 90 days at hindi kwalipikado para sa Schengen visa. Kailangan nilang mag-apply para sa joint work permit, bagamat ang permit na ito ay para sa panahon ng lampas sa 90 days. Ang mga empleyado ay maaari lamang manatili sa Hungary ng hanggang 180 days bago kailanganing mag-file ng extension. Individual work permits. Ang individual work permit sa Hungary ay katulad ng joint work permit, ngunit para sa mga planong manatili ng 90 days o mas mababa pa. Ang mga may hawak na permit na ito ay may hanggang 180 days para tapusin ang kanilang 90 days na pananatili sa Hungary, na nagbibigay ng kakayahang umalis at bumalik ayon sa pangangailangan sa loob ng panahong ito. Residence permit. Ang residence permit o Tartókodási Engedély ay nagpapahintulot sa mga non-EU EEA nationals na manatili sa Hungary ng hanggang 90 days. Hindi tulad ng ibang mga permit, wala itong tiyak na oras ng paggamit, kaya't mas flexible ito pagdating sa pagpasok at paglabas mula sa bansa. Mga visa sa Hungary. Sa bansang Hungary, narito ang ilang mga uri ng visa na maaaring kailanganin depende sa layunin ng iyong pagbisita. Short Stay Schengen Visa, Type C. Ito ang visa para sa mga planong manatili sa Hungary ng hanggang 90 days sa loob ng 180 days na panahon para sa layunin ng turismo, negosyo o pagdalaw sa pamilya. Long Stay National Visa, Type D, para sa mga may planong manatili ng higit sa 90 days sa Hungary. Karaniwan para sa mga estudyante, manggagawa o pamilya ng mga resident. Maaari itong magbigay ng pahintulot na manatili sa Hungary ng hanggang 1 year. Work Visa, kailangan para sa mga plano magtrabaho sa Hungary. Ang uri ng work visa ay maaari mag-iba depende sa haba ng pananatili at uri ng trabaho, tulad ng joint work permit para sa higit sa 90 days at individual work permit para sa 90 days o mas mababa. Ang bawat uri ng visa ay may kanya-kanyang mga requirements at proseso para sa aplikasyon, kaya't mahalagang tignan ang mga partikular na detalye na nauugnay sa uri ng visa na kailanganin mo. Paano makakuha ng permit at visa? Maglaan ng oras upang maghanap ng trabaho sa Hungary at makakuha ng job offer mula sa isang Hungarian employer, dahil ang iyong employer ang mag-a-apply para sa work permit mo sa Hungarian Immigration Authorities. Para sa mga plano manatili na higit sa 90 days, maaaring kailanganin mo mag-apply ng permit. Siguraduhin isumite ang lahat ng kinakailangang dokumento tulad ng valid passport, job offer at mga papeles na nagpapatunay ng iyong kwalifikasyon at experience.
at sundin ang mga proseso at deadline para sa aplikasyon upang masiguro ang matagumpay na pagproseso ng iyong visa at work permit. At yun lamang po mga ka-recruit, ang tungkol sa iba't ibang in-demand job sa Hungary ngayong 2024. Sana ay nakatulong ang impormasyong ito para sa mga nagbabalak na magtrabaho sa bansang ito. Naway maging motibasyon ninyo ang mga benepisyong maaring makuha tulad ng magandang kalidad ng buhay at mga competitive na sahod. Kaya kung interesado kayo na makapagtrabaho doon, simulan nyo na ang paghahanap ng employer. Doble ingat lang po tayo mga ka-recruit para iwas scam at illegal recruiters. Mahalaga ang pagre-research at pag-verify ng mga alok na trabaho bago mag-commit para na rin po sa inyong kaligtasan. Salamat sa panonood mga ka-recruit, at kung nagustuhan nyo ang video ito, mag-leave lang po kayo ng comment sa comment section below. At para sa aming napakagandang playlist, paki-hit lang po dito. At para naman sa recommended videos, dito. At paki-subscribe na rin po dito.